Kung imong tanahon, reaksyon ni mga higala sa pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte. Ngunang doon ay daghang mga rally, doon na mga higalay prayer rallies, doon ay panagtigom-tigom. Pero muna akong awhag mga higala, basta for as long nga magtigom-tigom lang ang mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte, walay gubot, no? Mag-prayer rally lang, okay na. Part na sa freedom of expression. Basta importante lang, peaceful lang yun, no? Mauro gina importante. Onya, kininiyang mag-caravan, inana, no? Labi na birthday, mahigala ang Presidente Rodrigo Duterte ug mga adlaw. So, na po yung mga tigom-tigom. Ang mga tao, maragwa na, makiplano ng undang day. Ang akong advice ninyo, no, kanana ang paningkamot na sige magtrabaho, onya, tagailan ninyo og schedule og unsa ba. Sama dito sa the Netherlands, mga kaigalaan, mga tawa na may undang, kada adlaw na naman yun dito. Posible nag-duty-duty na ginas na dito, mga sukit di paminaw. No? Muna natingala ng itong taga-Netherlands, usap na ilang ipapriso nga, kanang daghan may kinini ang mga tao nga kuan, naama din Unya, kinini ang, hasta po sa Pilipinas, so ang akong advice nga, peaceful rally lang, peaceful lang nga panagtigom-tigom, part na sa inyong katungod kung magtigom-tigom, no, walay gubot yun, o ga prayer rally, okay lang na, no, o ga inana lang. Nya karon kinini ang hitabo ang may gala, pagdakop ni Presidente Duterte gida sa the Netherlands, kisabay magdahom anak mahikaygalaan ang Pilipinas kanana ang musurinder siyang sovereignty nga. In fact, si Bongbong Marcos sa Crispin Remulla sa una mga interviews tayo di man yun, no? Kay kini magod mahigalag mo surrender ka sa ICC magod mura magod na sa mga kailag dako bang questionable sa atong sovereignty. Kay kana kung ICC mosuod siya kung ang usa ka nasod palitan na gira panalitan nga di na functional ang mga korte. No, kini ato kaklaro ng functional man itong mga korte. So dili siya kon ba daghang mga panghitabo nga wa mag-expect ang mga tao mo nang tuwa na da mga higala sa dahig si Presidente Rodrigo Duterte niya sunod-sunod ang reaksyon sa mga tao nga di ni mo damhon nga ana ang reaksyon sa katawhan mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Unya dunay Senate investigation. Si Senator Amy Marcos na padawag og Senate investigation. March 11 to nahitabo tong pagdakop ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pagka March 20, dunay gipahigayon nga Senate investigation. Okay na si Amy Marcos maoy nagapasiugda ining Senate investigation. So ang uban maingon, wa naman ulahi naman ang Senate investigation. Pero og yung tan-aon, dunay mga na-expose. Musugot kag sa dili, dunay mga na-expose nga mga palpak mahigala og mga plano nga porbida na-expose ang mga gibuhat sa administrasyon mahigala ni BBM. Straight to the point. Ug ang nag-expose ini knowledge da nang igsoon nga si Amy nga mo'y nagpasiugda ni. Tanawas John Vic Remulla di nagkapunga-punga o panubag. O dito mahigala sa interview ni Pinky Webb, maayong pagkatubagan niya kasi nagplano. Ako, si BBM, o si kanana ang Gibo Chodoro was there, si Eduardo Anyo sa may in-charge sa intelligence, paspas ka pagkatubagan nga straight yun nga pagkatubag. Sa dangi pangutana sa Senate mahigala kay wa sa magdahom nga mga tao ang reaksyon day gibalikas ko si Gibo day. Si Anyo, mga traidor mo, ikaw Anyo, traidor kang dako. Kay ikaw may sekretaryong Duterte kanadto, alter ego ka pero mo na imong gibuhat na ba? Lain-lain mag-reaction ng mga tao. Na ang mga higalan na suko ni Anyo doon na po nilaban. Sama ni Tore ba nga doon na suko. Doon naman po gusto magpa-picture ni Tore. Ano naman siya nga, dami mo na pa-picture sa akin. So, lain-lain ba? Karon sa Amy Marcos nagpahigayon aning Senate investigation. Kini mo Senate investigation maka-benefit sa ani katong uban sa si Bato o katong uban nga matod pa doon na pailain nga batches mahigala sa warrant of arrest nga gi-issue matod pa ang ICC. Wa pa ta kakita ana. Huhungihong pala na pero delikado mo kanang huhungihong mga higala og maagi-agi lag huhungihong rong panahon na. Kay kini bitaw sa John Vic Remulla o kini sa si Gibo Chodoro og sa si Anyo nagtigom-tigom sa Malacañang tungod lang kuno to sa huhungihong. So karon pag investigate ni Amy, makaingon tong uban wala man ulahi naman na. Pero dunay na nga expose. Dunay na nga expose nga kaingon tag kabiha day sa ilang gibuhat no. Unya musugot tag sa dili dunay mga violations
sa constitutional law. Nag-invite pa sila mahigalaga mga experts constitutional law. So, na-expose, na-explain dito nga di ni mao. Nga, unsa man na makadaot na sa administrasyon ni BBM. So, moto nga murag makaingon ang mga ta nagkabangi na ginig maayo. Sa ito na hibawaan, matod pa, waman ko nung magkabangi igod si BBM o si Aimee. Ang nagkabangi si Aimee o si Lisa Marcos, ang asawang BBM. O nagkabangi si Aimee o si Martin Romualdez. Amo tinuod ba kagana? Ang uban magdaduha man kay Marcos man nag-apelido ani. Pero ang uban sa makingon tinuod gini. Kaya naghimo man sa Senate investigation nga nakapahatag man gina mga higala og pag-expose nga dunay kakulian gyud tong pagkadakupa. Ni kaduha pag campaign ni BBM. Diin man ang campaign ni BBM na dito sa Cavite ni no. Pag campaign ni Bongbong Marcos ang alyansa, wa na niya i-mention nga igsuon nga sa Aimee. Ug unya kinini ang iyang gibutyag na dito 11 ang iyang kandidato, dili na 12. Ato sa kun paminawon sa BBM be. Sige ko no dong. Kini iyang pagkuan. Nay audio ani. Sige kini. Po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag nating gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at magka-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat. Okay, so dito ni sa Cavite og Laguna, wa na niya hisguti si Aimee sa iyang speech o sa iyang gingon ang 10 or 11 nga mga kandidato. Wa na madusi mga kaigalaan. Kay wa naman si Aimee Marcos mulag nagkabangi na kini himo man mga higalag Senate investigation si Aimee. So ang iyang kandidato, ambot unsa man ang kandidato may higalang ato lang ni klaroho na intentional ba ni nga wa na niya i-mention si Aimee? Intentional ba ni nga dili na dosi iyang kandidato? O nasipyak na sa siya ato? Basig nasipyak na siya, nagkalimot siya na nga dosi na ng kandidato. Kaya nga naman giingon, 10, 11, basig intentional ba ka na o basig nalimot na ba siya? Pero sa LED, good, sa LED nga na ang mga naong, wa man ang naong ni Aimee. Medyo doon na nagyo siguro ikakulian eh. Tanawar ko, balik ako no doon be, atong paminawon ko ng audio be, gamay lang ha. Okay, sige. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag nating gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at magka-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat. Okay. So, kini, tinuod ng giskat ni Day, kaya mo naman gano'n kayo ka nga, wa na gyud i-mention sa Aimee, o baka sa makalimot lang, o baka intentional, ikaduha, ingon siya, ang atong kandidato, di na gyud, wa man na ma-mention, 12 na gyud. Kay 12 man ka-kandidato, mga higalang, yan i-mention, 10 or 11, murag, unsa pa niya pagkakasult, o baka nakalimot baka siya pilagi kandidato. Si Aimee Marcos formal nang nikalas. Asa man tong statement ni Aimee Marcos dong atong i-flash kuno sa atong screen nya atong basahon alang sa mga naminaw sa radyo karon. Mao ni ang pahayag sa pagkalas sa alyansa ni Senator Aimee Marcos. Matod pa niya Tagalog man ni mga kaigalaan niya kini akong Tagalog ra ba gahi man ni kaayo. Pero ako lang basahon, pasensya na mo dia kay karigtas tingog more or less pag-abot sa Tagalog puting gahian. Mao kining mga Bisaya, mga higala, mga gahig dila gini. Ato lang ning basahon alang sa mga listener sa radyo, ang katong mga sa ato mga higalang mga sumusunod sa social media makabasa ra sila. Mao ni pahayag sa pagkalas sa alyansa. Matod pang Aimee Marcos sa patuloy nilang pagbanggit ng executive privilege at sub-judice rule, kahit sa mga pagkakataong walang malinaw na kaugnayan ang mga ito sa tanong na ibinabato, ang mga kinatawan ng gobyerno sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo ay mistulang nagtatago ng mahalagang katotohanan. Paulit-ulit nilang hirit, sumusunod lamang ang bansa sa pandaigdigang kasunduan. Pero ang hayagang pagtatakip sa katotohanan ay lalo lamang nagpalakas ng hinala
na maaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberenya sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Signed, mahigala, Amy Marcos, Senator Amy Marcos, mga kahigalaan. Sa Binisaya pa ni, sa akong na kininiang na tuklasan, sa pala na tuklasan dahil na diskubre. Sa matod pa niya, sa akong nadiskubre, sa sumpay pa ni dong, napalay sumpay din, taas-taas niyang kwan. O, dapat pa sumpay din, gamay lang kayo, ha? Kaya ito, tiwas sa basa sa adong may, unya na ito na-explain, tiwas ito sa basa ni pahayag sa pagkalas alyansa, haman to kutob sa katotoang pagkadakop ni Presidente Rodrigo Duterte. Kana, no? Yung sumpay, ana. Naisumpay pa ni? Kana mo naisumpay? Sa aking mga paunang natuklasan na ilalahad ko sa mga darating na araw, malinaw na may hakbang na ginagawa ang administrasyon na salungat sa aking mga panindigan at prinsipyo. Dahil dito, hindi ko na magagawang mangangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Tulad ng aking sinabi mula sa simula ng panahon ng halalan, mananatili kong independyente. Higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Straight to the point. Kuyaw ning ka na pag tanaw ha. Kaning pagkakuha kay basa na ko kay nga ako'y Amy Marcos kay asa balik sa names. Kuha na kay nga higit asa mo to katapusan names. Katapusan paragraph B kana. Hamon to kata. Sumpay pa ni na bagay sumpay dai. Taas man din ning kuha na, ha? Mora ni. Sige, okay. So, ang kuwan kay, tanawa kay, kuwan na kaya tama. Pagkatapos ang paragraph, higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Tukad na kay, anak dahil ka nga, alyansa. O sa mga kayo patukaran nyo, kato ng Pilipinas, Duterte pa rin. Lagi katawa mga kaigso. Sa may patukar ni kauman anak kanang ingon ba nga yes, Amy Marcos higit sa anumang politikal na pakinabang dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Pag ana bawat Pilipino sa may tukar sumpay katong kuan alyansa or sa to ilang kanta tong usaday nga ang pagbabago sa or dili na ang alyansa ipatukar kay wa naman hikalas naman siya. Basi ka rin na ni sa kwan. Pilipinas, Duterte pa rin. Sinsala mas akong tingog nga more or less, ha? Sa may mas angayan nga itong background, samtang magbasa ko, ba? Sa may background mangayan, katutuang kwan? Kinini ang Pilipinas alyansa para sa... Lagi kato katawa. Samtang magbasa tani, unsa may maayong background music ang katong alyansa or kato na lang ni kalas naman sa alyansa di na siguro kato na siguro ang kuan. Pilipinas Duterte pa rin. Na atong isgutan mahigala ang survey ra ba mga kagalaan sa SWS. Nag-una na karon mahigala ang Pulse Asia o kining SWS, si Senator Bongo may nag-una. Mo ni alyansa para sa bagong Pilipinas. Be ato ko nang patukar ko no gamay day. Sige ko no be, asa man tong kuana. Higit sa anumang politikal na pakinabang dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Be, tukar. Kana. Kaning tukara mo angayan or katong kwan? Alyansa ng pagkakaisa. Alyansa ng bagong
Sige. Katsa. Asa may mayo og ako basahan na kato may ni ako hindi patukar or katong Duterte ako na kuno day ako basahan na niya dayon tukari dayon para maminaw tawag nga sakay angayan. Higit sa anumang politikal na pakinabang dapat manaig ang soberenya sa i-timing diha na kuan kay production man ato names. Ako basahan na tukari kuan ato matimbang-timbang mausay mayong background na ni alyansa ba o kato Duterte be. Tapos ang paragraph ha. Higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Tukar. Alyansa may puna. Okay, kat. Asaman, angayan na siya or katong usa? Duterte, Pilipinas, Duterte pa rin. Sige ko no. Ako basahon ang kuanha niya. Tukari, atong timbang-timbangon o kung sa'y angay aning ipatukar. Buahan mga higala, maklaro tani ba? Usaman to katinuod to si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino, mo onboard na sila po sa alyansa. Puli sila or di sa Mudayon. Kay Mudayon sila, mag-practice-practice sa po si Bam o si Kiko nga, alyansa. Pero murag na nag-ingon nga dili ko no Mudayon. Sige, paklaro ta lang na. Kay depende man kining politika mo nag-ingon nga na mga unexpected na napita. Posible dili Mudayon, posible Mudayon kani mga kuan ako nakabati sa kuan mga kaigalaan nga mga hohong-ihong ha. Sige, ako basahan ang last paragraph niya atong patukarag Duterte kung asa may mas angayan be. So mato pang aymi, higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Tukar. Ay kumalat na Pilipinas, Duterte pa rin. Okay, Katya, asa may mayo? Asa may nindot paminahon ki? Ang alyansa o kaning Duterte? Ang ating background ba ni Aimee, kaning kuan? Kay naman na kay partido man. Oy, problema ning Willie Rebellami kay padayon na to sa boom tarat-tarat. Namayag ka galingon to si Willie. O kining kuan pod, kining unsa ning usa nga sa magbigay ng ayuda bigyan sa tupa. Agi katawa mga sukit di paminaw pero huna-hunaon sa ni Bam Aquino og ni Kiko Pangilinan usaban on board sila dito or dili sa alyansa or dili na lang kinis Kiko og si Bam nagpaabot man na dunay mga tagak ilan nabita sa top 12 na mosuod ba ni sila pero hindi sila kumpiyansa sad kay ang uban mo kamas-kamas sa si Philip Salvador ba misaka ra ba sad so si Marcolita ni saka na ba pod no ato ning tan-awon mga higala ha onya sa akuan pero standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon standby mga sukin tigpaminaw nga mga lokal nga mga balita. Alas 7:10 na.